Mabuhay mga kamahalika! Narito na naman tayo upang magbigay ng impormasyon patungkol sa barya. Narito sa ating harapan ang 5 piso New Generation Currency Nonagonal Shape. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito, kung di ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe at click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Simulan na po natin. Simulan po natin ang ating talakayan sa pag-alam ng features ng ganitong barya. So, issuer, Philippines, period, Republic, 1946 date, type, standard circulation coin, years, 2019 and 2020. So, yun po, no, nakalagay doon na ang ganitong uri ng 5 piso na nonagonal shape ay meron lamang na taon na 2019 at 2020. Okay, value 5 piso. Currency, piso. Composition, nickel plated steel. Weight, 7.4 grams. Diameter, 25 mm. Thickness, 2.2 mm. Shape, nonagonal, 9-sided. So, ibig sabihin, ito pong ating nonagonal ay merong siyam na gilid. Kasi meron din po tayo na 5 piso, no? Na tinatawag na New Generation Currency. Ito po yon. Ito po ang kanyang itsura, bilog. No? So, bilog po siya. Ayan. So, magkaiba sila kasi itong isa, itong pag-uusapan natin ay nonagonal shape. Technique, milled, orientation, medal alignment, number, and number sign 187351. So, pag-uusapan natin yung kanyang obverse, no? Kanyang harapan. Pag sinabi natin obverse, ito yung kanyang harapan. So, tignan ninyo, no? Sa taas, may nakalagay na sa uluhan ni Andres Bonifacio ay nakalagay na Republika ng Pilipinas, no? Katulad din po doon sa bilog, no? Yung sa round shape. Ang pagkaiba lang talaga nila, ito ay merong sides, no? So, binago yung kanyang gilid. Okay. So, yung gitna, no, ang ating bayani na si Andres Bonifacio, yung kanyang pangalan sa baba, tabi ng pangalan, yung kanyang mint mark. So, ito yung kanyang mint mark. Yan. No, sa tabi. Tapos, 5 piso. Yan po. Sa taas naman, makikita natin yung year 2020. Yan. Sa kabila, yung kanyang reverse. Ito po. So, makikita natin larawan ng Tayabak at ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan po. So, yung kanyang edge ay plain. So, yung makikita natin, so pag tinignan nyo rito, no, plain po yan. So, hindi siya reeded, wala siyang mga guhit-guhit na hindi katulad ng iba. No? May side siya, oo. Okay. Then, konting trivia. Kung bakit po nagkaroon ng ganitong 5 piso, o bakit sila gumawa, o bakit gumawa ang BSP ng ganitong piso, no? Kasi kung papansin niyo, itong bilog, itong 5 pisong bilog ay para siyang katulad ng 1 piso. So, kuha tayo ng piso na NGC. At mapapansin niyo na halos wala sila pinagkaiba, no? Ang nangyayari daw po kasi, ang ating mga kababayang Pilipino ay sila ay nalilito, no? Lalo sa pagsusukli. Ito, no? Kung makikita ninyo, konti lang ang diferensya ng sukat nila. So, ang nangyayari, nagkakamali daw sila ng panukli, pagsusukli. Ang akala nila, itong 5 piso na bilog ay piso. Kaya yung napapasukli nila. So, ang ginawa ng BSP, no? Sila ay gumawa ng paraan upang masolusyonan ang problemang ito. Yun nga po, kaya nagkaroon ng nonagonal shape. Yan.
Ngayon, dumako na tayo sa kanyang tinatawag na mintage. Ganyan sabi ko kanina, meron po itong dalawang taon. Ito ay 2019 at 2020. So, ang 2019 natin ay merong 99%. So, napakarami nito, no? Karamihan, ibig sabihin, 2019, na nonagonal shape ang kadalasang makikita natin sa sirkulasyon. At kaya nga meron siyang 99%. So, yung kanyang uncirculated, no, dito sa numista, ay meron ng presyo. Ito ay nagkakahalagang 63 pesos. So, kung uncirculated, napakaganda siguro talaga ng barya at hindi pa nagagamit. No? So, presyohan siya dito sa numista ng 63 pesos. Samantalang, itong 2020 ng ating pag-uusapan, no? Kung makikita ninyo, nakalagay sa taas ay year 2020. Yan po. Ito, ano, sa taas na bahagi. So, year 2020, meron lamang siyang mintage na 4%. So, napakaliit nito, no? So, ibig sabihin, ito ay maaari natin tawagin, o ito tinatawag na semi-hard to find. So, bihira ka makakita nito. So, kahit na anong tingin mo, no? Yun nga, mahirap talaga siyang hanapin. So, hindi pa siya rare. Semi-hard to find lang. Kasi medyo hindi pa naman ganun kababa yung kanyang mintage, no? Kasi meron siyang 4%. Ngayon, tayo ay dadako na sa magkano nga ba, no? Ang 5 piso new generation currency na nonagonal shape. So, presyo. Alamin natin kung magkano. No? Nakita ko dito sa carousel.ph. Yan. So, tingnan natin. Siya ay merong halagang 1.7. So, dati siyang 2.5. So, nag-less na, no? Naging 1.7 na lang. So, yun ang presyo ng seller dito sa carousel.ph. Ba, malaki to, no? Napakalaking halaga. Ibig sabihin, hindi pala to biro-biro kung titignan mo, no? Okay. So, dako naman tayo sa Lazada. Sa Lazada, ito, mas mahal to, no? Mas mahal ng konti kasi sa carousel.ph. Ito ay nagkakahalagang, no? 1,950 o 1,950 pesos. Yan. Yan po yung benta ng seller sa Lazada. So, meron din naman dito mga hindi naman kalakihan. Meron 100, 200, no, na nakita ko doon sa Lazada. Pero ito yung nakita ko, no, ang pinakamahal na nasa presyo ng 1,950. So, ang nakalagay dito ay Rare 5 piso nonagonal year 2020. Yan. At kung titignan natin, meron siyang ratings and review na tatlo, no? So, puro, napansin ko lang, isang pangalan lang to, Lilian O, no? So, may mga rating, iba siyang rating, tsaka review na 5 stars, diba? So, yun. So, may bumili sa kanya ng ganoong presyo. At, kung sa kapwa naman ating vlogger, no? At, kung itatanong natin ito sa kapwa nating vlogger, ito ay nagkakahalaga ng 50 pesos hanggang 150 pesos. At depende pa ito sa kondisyon ng barya. Kung ang barya mo ay marami ng gasgas, no? Circulated na talaga siya, marami na nakahawak, marami nang gumamit, so maaaring mabili lang ito ng 50 pesos. Pero kung ito ay uncirculated o hindi pa nagagamit, no? Pwede itong bilhin hanggang 150 pesos. So, kung vlogger, sa mga vlogger. So, itong ating mga vlogger, ito po yung suggested retail price. Ibig sabihin, malapit sa katotohanan. No? Itong mga vlogger natin, yung presyo na malapit sa katotohanan. So, hindi, medyo kakaiba kasi yung presyo sa carousel.ph at sa Lazada. Medyo may kamahalan. Pero sa kapwa natin vlogger, ito ay nasa 50 hanggang 150 pesos lamang. Okay. So, kung may alam pa kayo na mga presyo, no? Comment lang kayo sa ating comment section at para usapan natin, no? Kung magkano nga ba talaga yung totoong presyo nito.
no? Kasi ito ay isa na sa mga semi-hard to find. Napakahirap na din itong hanapin. So, bibihira ka lang din makakita ng ganito. So, ako kasi meron akong 2 piraso nito, no? Sa tagal kong naghahanap, nakita ako ng 2 piraso lamang. Yan. Siguro, hanggang dito na lang tayo, no? Muli, ito ang inyong kamaharlika na nag-iwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.